Magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang isa sa mga mahalagang bahagi ng pahayagan, ang mga tanging uri ng balita o special news types. Alam natin na mahalaga ang balita upang maiparating sa publiko ang mga kaganapan sa ating paligid, ngunit hindi lahat ng balita ay pare-pareho. May iba't ibang uri ng balita batay sa kanilang forma, sa kanilang pinagmulan at sa kanilang layunin. Kaya sa araw na ito, tatalakayin natin ang mga uri ng balita na hindi pangkaraniwan o may espesyal na katangian. Okay, ito yung tinatawag natin na tanging uri ng balita. Okay, unahin natin itong batay sa mga talang nakuha or fact story. Ang fact story ay isang uri ng balita na tumututok sa pagpapahayag ng mga simpleng pangyayari sa pamamagitan ng pagbibigay ng malinaw na sagot sa mga pangunahing tanong sa pamamahayag. Dapat sasagutin niyan yung sino. Siyempre yan ay tumutukoy sa tao. Sino yung mga sangkot? Sino ang nagsalita? Sino ang gumawa ng isang bagay? Okay. Nandiyan din, dapat din masagot kung ano. Ano yung paksa ng iyong balita? Saan? Saan ito nangyari? Kailan? Kailan ito nangyari at bakit? Ano ba yung dahilan kung bakit nangyari yon? Ano ang isang pangyayari? At syempre, dapat pasagutin kung paano nangyari ang isang bagay. Ang balitang ito ay karaniwang nagbibigay ng detalyadong impormasyon hinggil sa mga kaganapan at mga taong may kaugnayan dito. Okay. Sa ganitong paraan din, naiilathala natin yung buong kwento ng pangyayari sa detalyadong pamamaraan ayon sa mga talang nakuha sa aktwal na kaganapan. Okay, isunod natin itong batay sa kilos o action or action story. Sinasalaysay dito ang mga pangyayari hindi lamang paktwal, kundi yung tinatampukan ng kilos or action. Okay, pag-usapan naman natin itong isang uri ng balita na tinatawag na batay sa kilos o aksyon o sa English ay action story. Ang ganitong uri ng balita ay hindi lang basta nagsasalaysay ng mga paktwal na impormasyon o data. Ang focus nito ay ang mga pangyayaring tinatampukan ng kilos, madramang sitwasyon o mga makabuluhang aksyon na may epekto sa mambabasa. Kapag sinabing action, iniisip natin ang mga pangyayari na may kasamang galaw o aksyon gaya ng sakuna, ng krimen o mahalagang kaganapan sa lipunan. Halimbawa, isang sunog na naganap sa isang barangay, hindi lang natin ibabalita na nasunog yung lugar, pero isasalaysay natin ang mga kilos na naganap, kung paano nagtulungan ang mga tao, paano kumilos ang mga bombero at ano yung dramatic na mga eksena na nakuha mula sa mga saksi. Kasama rin sa action story ang paglalarawan ng tauhan. Halimbawa, kung may isang bayani na sa sunog na nagligtas ng buhay, mahalaga na mailarawan natin siya. Paano siya nagdesisyon? Ano ang kanyang naging damdamin? At ano ang ginawa niya sa sitwasyong iyon. So ang ganitong uri ng balita ay madalas na may mas personal at emosyonal na aspeto dahil inilalapit nito yung mga mambabasa hindi lang sa pangyayari kundi sa mga taong nakaranas ng sitwasyon. Pinapalalim din ito ang pag-unawa ng mga mambabasa sa isang pangyayari sa pamamagitan ng pagbibigay ng konteksto at paglalarawan. Kasama rin dito yung mga pahayag ng mga saksi o eksperto na nagpapaliwanag ng mga mahalagang detalye. Okay, ukol sa talumpati o panayam or quote, speech, or interview story. Dito sinasaad kung sino ang tagapagsalita o kung sino ang kinapanayam, ang paksang diwa ng kanyang talumpati. Okay, sa ganitong uri ng balita, mahalagang tandaan na ang pangunahing layunin ay iparating sa mga mambabasa kung sino ang nagsalita o kinapanayam, pati na rin sa yung mga mahalagang bahagi ng kanyang mensahe. Una, isinasaad dito kung sino ang tagapagsalita o kinapanayam.
Ito ang ating pangunahing source ng impormasyon. Halimbawa, maaaring ito ay isang politiko, isang eksperto sa agham o isang tanyag na personalidad. Bukod dito, kailangan din nating tukuyin kung ano ang pangunahing tema o paksa ng kanilang talumpati o panayam. Halimbawa, kung ang isang mayor ay nagsalita tungkol sa plano para sa susunod na taon, ito ang magiging central na idea ng balita. Kasama rin sa ulat ang mga detalyeng naglalarawan ng okasyon, oras at lugar kung saan ginanap ang talumpati o panayam. Bakit ito mahalaga? Dahil nagbibigay ito ng konteksto sa ating mga mambabasa kung bakit mahalaga ang kaganapang ito. Ano, halimbawa, kung ang talumpati ay binigkas sa isang opisyal na seremonya o isang malaking pagtitipon, mas binibigyang bisa nito ang halaga ng mensahe. At huwag din natin kakalimutan yung nailarawan kung ano yung reaksyon ng mga madla pagdating sa talumpati o panayam. Makakatulong ito upang mas mailarawan ang epekto ng talumpati sa mga nakikinig. Nagkaroon ba ng masigabong palakpakan? Tahimik ba ang mga tao? May mga hindi pangkaraniwang kilos ba o reaksyon? Ano? Yan. Tatandaan natin yan. Ang ganitong uri ng balita ay hindi lang nakatuon sa mismong salita ng tagapagsalita, hindi pati sa buong karanasan ng pangyayari mula sa mensahe, sa lugar at reaksyon ng mga nakikinig. Nakukuha natin dito ang mas buo at mas makulay na larawan ng pangyayari. Okay, balitang pangkatnig o sidebar. Isa itong maikling balita na isinusulat ng hiwalay ngunit kaagapay at kaugnay ng isang pangunahing balita. Okay. Ang balitang pangkatnig ay isang maikling balita na isinusulat ng hiwalay mula sa pangunahing balita. Ngunit kahit na hiwalay itong isinusulat, ito ay laging kaugnay at sumusuporta sa mas malaking kwento. Para mas malinaw, isipin natin na bilang isang supplementary o karagdagang impormasyon na makakatulong upang mas mapalalim ang pag-unawa ng mga mambabasa sa pangunahing balita. Halimbawa, kung ang pangunahing balita ay tungkol sa isang malaking bagyo na tumama sa isang lugar, maaaring mayroong sidebar na naglalaman ng detalyadong impormasyon tungkol sa mga evacuation centers o kaya listahan ng mga relief goods na ipinamamahagi. Ipinapakita nito na ang balitang pangkatnig ay hindi lamang nagsisilbing extension ng pangunahing balita, kundi nagbibigay rin ng mga detalye na mahalaga sa mamabasa higit uh, uh, Okay, bigyan na lang natin ng halimbawa. Kung ang isang pangunahing balita ay tungkol sa isang public event tulad ng Olympics, maaaring magkaroon ng sidebar na mag-focus sa isang partikular na atleta. Maaaring i-highlight ng sidebar ang performance ng atleta, ang kanyang training, at ang kanyang mga kwentong inspirasyon mula sa kanyang karanasan. Ang mahalaga rito ay kaagapay ito ng pangunahing balita. Kaya tinawag itong pangkatnig dahil konektado pa rin ito sa mas malaking balita kahit hiwalay ang presentasyon nito. Okay class, dumako naman tayo sa isa pang uri ng balita na tinatawag natin balitang kinipil o news brief. Itong klase ng balita ay sinusulat ng maikli at direkta sa punto. Karaniwang ang mga ganitong balita ay binubuo lamang ng 1 hanggang 2 talata. Bakit ito mahalaga? Dahil mabilis ang takbo ng mga pangyayari sa mundo, minsan hindi na kailangan ng mahabang paliwanag para maiparating ang impormasyon. Sa news brief, nagiging mabilis at madaling maintindihan ang mensahe. Kadalasan makikita ito sa mga pahayagan o online news platforms bilang mga maliliit na balita na nagbibigay lang ng pangunahing impormasyon. Yung tipong sino, ano, kailan at saan nangyari. Ganun lang. Ano, may, basta tatandaan natin na hindi lahat ng balita kailangan mahabang mahaba. Ang balitang kinipil nagbibigay sa atin ng kakayahang maghatid ng balita sa mas mabilis at diretsyong paraan. Ay ngayon, pag-usapan naman natin ang bulletin o bulletin.
bilang isa sa mga tanging uri ng balita. Ano nga ba ang buletin? Isipin natin na ah, ito ay isang maikling anunsyo o update na isinasama bilang karagdagan sa isang kasalukuyang mahalagang balita. Halimbawa, sa gitna ng isang live news coverage, sabihin natin isang bagyong nagbabanta sa bansa. Magbibigay ang news anchor ng mga paalala tulad ng breaking news, may bagong impormasyon mula sa pag-asa. Ang bagyo ay lumihis ng direksyon at ngayon ay patungo sa ibang rehiyon. Ang ganitong uri ng balita na dinadagdag o habol sa ongoing na balita ay tinatawag na bulletin. Ang pangunahing layunin nito ay agarang mabigyan ng mahalagang update ang publiko lalo na kung mayroong bagong impormasyon na kailangang malaman ng lahat sa lalong madaling panahon. Hindi ito detalyado tulad ng isang buong ulat, ngunit ito ay napakahalaga para maiparating ang bagong developments ng isang issue. Ibig sabihin, ang bulletin ay isang paraan para matiyak na hindi tayo nahuhuli sa mga pagbabago sa balita, lalo na sa mga sitwasyong pabago-bago ang impormasyon. Ano, tulad ng um, kalamidad, aksidente o malalaking pambansang issue. Simple, mabilis at direkta sa punto. Ganyan natin mailalarawan yung bulletin. Okay, dagli ang balita or flash. Okay, ito ay pinakabuod ng isang bagong mahalagang pangyayari na kailangang ilathala o ipalabas agad. Dahil sa pagiging napapanahon nito, hindi na nagagawang isulat ang buong detalye ng balita. Ibig sabihin ito ay mabilis ang paghahatid ng impormasyon upang mabigyan agad ng kaalaman ang publiko tungkol sa isang makabuluhang kaganapan. Isipin natin, imagine nagkaroon ng malaking lindol sa isang lugar, hindi mo na kailangang maghintay pa ng kumpletong ulat para maipaabot sa tao na nangyari na ito. Ano ang ginagawa ng mga mamamahayag? Naglalabas sila ng dagli ang balita or maikli, diretso sa punto at binibigyan diin lamang yung mga pinakamahalagang impormasyon gaya ng lokasyon, oras at tindi ng lindol halimbawa. Okay. Importante ito dahil ang mga tao ay nangangailangan agad ng kaalaman, lalo na kung may epekto ito sa kanilang kaligtasan o pamumuhay. Sa ganitong paraan, kahit hindi pa kumpleto ang mga detalye na ipaparating natin ang pinakakritikal na impormasyon habang naghihintay tayo ng mas detalyadong ulat. Okay. Mga salik sa pagbuo ng balita. Okay. Bago tayo magsulat ng isang balita, mahalagang maunawaan natin ang mga pangunahing salik na kailangang isaalang-alang upang maging epektibo ang isang balita. Okay, meron tayong tatlong salik sa pagbuo ng balita. Una, mga pangyayari o detalye nito. Siyempre, ang pinakapundasyon ng balita ay ang pangyayari o ang mga detalye nito. Kapag sinabi natin pangyayari, ito ang mga aktwal na kaganapan na mahalagang ilahad sa balita. Kailangan nating tiyakin na ang mga impormasyon ay totoo at sumasalamin sa aktwal na sitwasyon. Hindi pwedeng imbento ang detalye, dapat accurate at klaro. Next, kawilihan. Dapat nating isalang-alang ang kawilihan o interes ng mambabasa. Ang isang balita ay dapat na makatawag pansin at maging mahalaga sa kanilang buhay. Kaya kapag nagsusulat tayo ng balita, kailangan nating tanungin ang ating mga sarili, bakit ba ito mahalaga sa mga mambabasa ko? Bakit may kapakinabangan ba sila rito? Ang balita ba ay na walang kali ang balita na walang kawilihan ay maaaring hindi pansinin ng mga tao kahit pa gaano ito kahalaga. Sa madaling salita, ang balita ay boring. Kapag hindi pinansin yan, ibig sabihin boring yung balita mo. Okay, next. Mambabasa. Mahalaga ang ating mga mambabasa. Sino ba yung ating target audience sa balitang ito? Ang paraan ng pagsulat natin ay dapat naaayon sa kanilang interest at pangangailangan. Iba ang paraan ng pagsulat ng balita. Para sa mas nakatatandang mambabasa kumpara sa mas bata, at iba rin yung mga balita na ibinabalita sa lokal na pamayanan kumpara sa pambansang saklaw. Tandaan natin,
hindi lang tayo nagsusulat para ilahad ang impormasyon, nagsusulat tayo para magbigay ng kaalaman na magiging mahalaga sa kanila. Okay, pag-usapan naman natin yung mga gabay sa pagsulat ng balita. Okay, ano nga ba yung mga gabay o steps na sinusunod natin sa aktuwal na proseso ng pagsulat ng balita para para sa inyo, mga estudyante, narito yung mahalagang hakbang. Una sa lahat, yung tinatawag nating isulat ang buod. Isulat muna yung buod. Dapat malinaw na ang pinakamahalagang impormasyon ay nailalatag agad sa unang bahagi. Dapat lahat ng impormasyon nasa unang part ng paragraph lagi yan. Sa pamahayag, mahalaga ang concept ng inverted pyramid. Ibig sabihin, ang pinakaimportanteng impormasyon ay ilalagay sa unahan at habang umaandar ang balita, pababa ng pababa ang detalyes ng kahalagahan. Next, itala ang mga pangyayari ayon sa pababa o paliit na kahalagahan or decreasing importance. Ang mga pangyayari o impormasyon ay um, dapat isaayos batay sa kanilang kahalagahan. Ang pinakaimportanteng pangyayari ay unang ilalagay at ang mga sumunod ay ang mga supporting details. Kung may oras o espasyo ang mamabasa, basahin man lang niya yung unang bahagi, naiintindihan na niya ang pinakadiwa ng balita. Next, hanapin ang impormasyong itatampok sa pamatnubay or lead. Ang pamatnubay o lead ay ang pinakaunang bahagi ng balita. Ito ang nagbibigay diin sa pinakamahalagang aspeto ng balita, ang 5W at 1H, who, what, when, where, why, at how. Dito dapat agad na sagutin ang mga katanungan na ito. Next, unahin ang pinakatampok. Okay, sa pamatnubay pa lang, dapat na i-highlight na ang pinakaimportanteng bahagi ng kwento. Kung ang balitang isusulat mo ay tungkol sa isang malaking aksidente, halimbawa, dapat kaagad maipakita kung sino ang naapektuhan, gaano kalala ang sitwasyon, at saan ito nangyari. Hindi na kailangan magpaligoy-ligoy pa. Ano? Next, isulat ang balita ayon sa pagkakasunod-sunod na pangyayari batay sa pababa na kahalagahan. Katulad ng nabanggit ko kanina, sinusulat natin ang balita sa paraang inverted pyramid. Nangunguna ang pinakamahalagang impormasyon at unti-unting bumababa. Bakit ito mahalaga? Dahil ang mga mambabasa minsan ay hindi natatapos ang pagbasa ng buong balita, kaya kailangan sa simula pa lang nakuha na nila yung pinaka diwa ng balita. So yan ang mga mahalagang prinsipyo at gabay sa pagbubuo ng isang balita. Lagi nating tatandaan na ang ating layunin ay magbigay ng mahalagang impormasyon ng malinaw, maayos at may tamang estruktura. Okay, pag-usapan naman natin ngayon ang mga katangian ng magandang balita. Tandaan, ang balita ay hindi lamang basta impormasyon na inilalahad. Dapat itong sundin ang ilang mahalagang katangian upang masabing epektibo at kapaki-pakinabang sa mga mamabasa. So, let's go through each one of these traits, isa-isa. Ganap na kawastuhan or accuracy muna tayo. Ang pinakamahalaga sa lahat ng katangian ng balita ay ang ganap na kawastuhan. Ibig sabihin lahat ng detalyeng inilalahad ay dapat tama. Walang puwang para sa mga maling impormasyon dahil nakakaapekto ito hindi lamang sa kredibilidad ng reporter, kundi pati na rin sa mga tiwala ng publiko. Sa paggawa ng balita, mahalagang mag-double check ng facts, mga pangalan, numero at quotes. Kasi isang pagkakamali lang maaaring magdulot ito ng kalituhan o pagkasira ng reputasyon. Next, timbang at kaukulang diin sa bawat katotohanan or balance and proportional emphasis. Ang susunod ay ang timbang at kaukulang diin sa bawat katotohanan. Kailangan natin ilagay sa balita ang tamang proportion ng impormasyon. Kung ang isang detalye ay napakahalaga, dapat mas mabigyan ito ng sapat na espasyo o lugar sa balita. Huwag masyadong palawakin ang hindi gaanong mahalaga na bahagi. For example, kung may sakuna, mas dapat nating pagtuunan ng pansin ang mga epektong dulot nito kaysa sa maliliit na detalye tulad ng personal at na opinion ng ilang tao. Next, walang kinikilingan dapat or objectivity. Ang isa pang katangian ay ang walang
kinikilingan, o neutrality. Bilang isang mamamahayag, dapat nating tandaan na ang ating trabaho ay maghatid ng impormasyon, hindi ang magbigay ng personal na opinyon o pumili ng panig. Dapat nating ihayag ang katotohanan base sa mga ebidensya at hayaan ang mga mamabasa na gumawa ng kanilang sariling interpretasyon. So let's keep in mind sa journalism, objectivity is the key. Next is kaiklian or conciseness. Kailan naman natin sinusunod yung ganitong katangian? Hindi natin kailangan masyadong mahaba ang isang balita. Sa journalism, we value the economy of words. Ang paggamit ng tamang salita para maiparating ang buong mensahe nang hindi nagiging redundant, dapat diretso sa punto. Remember, ang mga mamabasa natin ay may limitadong oras, kaya't mahalaga na ipakita natin sa kanila ang pinakapunto ng balita ng mabilis at maayos. Okay, mga hakbang sa pagsulat ng balita. Ano nga ba yung mahalagang papel upang matiyak ang ating isinusulat ay maayos, kapanipaniwala, at madaling maunawaan ng ating mga mamabasa? Una, mangalap ng impormasyon. Bago tayo makapagsulat ng mahalagang bago tayo makapagsulat, mahalagang magkaroon ng sapat na datos at impormasyon tungkol sa paksa. Dapat tayong makakuha ng impormasyon mula sa mapagkakatiwalaang pinagkukunan tulad ng mga eksperto, opisyal na ulat, at iba pang lehitimong sanggunian. Ito ang pundasyon ng ating balita, kaya't siguraduhin nating kumpleto at tumpak ang ating nakalap na impormasyon. Next, isulat sa pinakamahalagang impormasyon na balita sa unang talata pa lamang. Katulad kanina pa ito, no? Na yung mga mahalaga dapat inilalagay natin sa pinaka first paragraph pa lamang para yung mga mamabasa natin na limited lang yung oras para makapagbasa, makukuha na mismo nila kung ano yung thought na gusto mong ipahiwatig. Next, iwasan ang mga salitang maaaring makapagbigay ng ibang kahulugan. Sa ikatlong hakbang, mahalaga na maging maingat tayo sa ating mga salita upang hindi magdulot ng kalituhan sa mga mamabasa. Iwasan natin yung mga jargon o terminology na masyadong technical. Gawin nating payak at tuwiran yung mga pagbabalita upang ang lahat mula sa mga eksperto hanggang sa karaniwang tao ay madaling makaunawa. Next, gawing maikli subalit malinaw ang pamagat. Okay. Ang pamagat ang una nakikita ng mga mamabasa. Kaya dapat itong nakakahikayat at tumutukoy sa pangunahing nilalaman ng balita. Huwag gawing mahirap basahin o mahirap unawain yung mga simpleng pamagat. Ay dapat yun yung mga magiging epektibo na pamagat, yung mga pinakasimple lamang. Pakiribisa ang isinulat. Ito yung proseso ng pag-check at pag-ayos ng ating balita upang matiyak na ito ay handa ng ilathala. Narito yung mga bagay na dapat nating sundin. Una, sinagot ba nito yung mga katanungan? Next, makatotohanan ba ito? And next ay wala bang kinikilingang tao ito? O wala ba itong kinikilingan? Okay, dumako naman tayo sa panayam. Ang panayam ay isang proseso ng pakikipag-usap ng kadalasang binubuo ng tanong at sagot. Ito ay nagaganap sa pagitan ng isang reporter o mamamahayag at ng kanyang source, o kaya naman sa pagitan ng tagapagpanayam at ng kinakapanayam. Mahalaga yung panayam sa pamamahayag dahil ito yung nagbibigay daan upang makuha ang mga opinyon, pananaw at impormasyon mula sa mga tao na may kaugnayan sa paksa na ating tinalakay. Ang pamamaraan na ito ay kasing tanda ng mismong sining ng pamamahayag. Mula pa noong naunang taon, ginagamit na ito ng mga mamamahayag upang makuha ang mga totoong kwento at saloobin ng mga tao. Ayon kay John Brady, isang Amerikanong propesor ng pamamahayag,
Ang pakikipanayam ay tinutukoy bilang isang sining na pagkakaroon ng tiwala, pagkatapos ay pagkakaroon ng impormasyon. Napakahalaga ng pahayag na ito dahil ang tiwala ay isang pangunahing elemento sa matagumpay na panayam. Kung ang isang mamamahayag ay makapagbubuo ng maayos na relasyon at tiwala sa kanyang source, mas madali nito makuha ang mga malalim na pananaw at impormasyon mula sa kanya. Ano, ipinapakita nito na hindi lamang simpleng pagtatanong at pagsagot ang nangyayari sa panayam, ito ay isang proseso ng pagbuo ng koneksyon sa pagkakaroon ng magagandang ugnayan. Mas nagiging bukas ang isang tao sa pagbabahagi ng kanilang mga saloobin at karanasan. Kaya naman, ang mga mamahayag ay hinihimok na maging mapanuri, magalang at sensitibo sa kanilang pakipag-usap sa kanilang mga source. Okay, uri ng panayam, formal na panayam. Okay, sa mundo ng pamahayag, ang formal na panayam ay isang mahalagang kasangkapan sa pagkalap ng impormasyon. Ito ay kadalasang isinasagawa pagkatapos ng paunang interact sa pinagmulan o sa tao na kinakapanayam. Ibig sabihin, bago tayo lumusong sa aktwal na panayam, may mga hakbang tayong ginagawa upang makuha ang tiwala at pagpahayag sa ating kausap. Ang formal na panayam ay maaaring isagawa ng harapan o sa pamamagitan ng nakasulat na talatanungan. Kung sa harapan, makikita natin ang interaksyon ng dalawa o higit pang tao na nagiging dahilan upang mas maging maliwanag ang mga sagot dahil sa mga tanong at reaksyon. Sa kabilang banda, kapag ito ay isinasagawa sa pamamagitan ng nakasulat na talatanungan, may pagkakataon ng ating kinakapanayam na mag-isip at maghanda ng mas detalyado at maingat na mga sagot. Ngunit mahalaga ring bigyan diin na bago magsimula ang formal na panayam, dapat ay alam natin dapat alam ng ating kinakapanayam ang paksa o tema ng ating pag-uusap. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pagkakaroon ng kaalaman sa paksa ay nagbibigay daan upang maihanda ang kanyang mga sagot ng maaga. Sa ganitong paraan, nagiging mas kapanipaniwala at mas detalyado ang mga sagot na kanyang ibibigay. So sa madaling salita, ang formal na panayam ay hindi lamang basta nagtatanong at hindi lang basta pagsagot. Ito ay isang sistematikong proseso na naglalayo makuha ang impormasyon sa pinakamainam na paraan. Ang paghahanda, ang pagbuo ng tiwala at ang pagkakaroon ng wastong kaalaman ay mga susi upang matagumpay ang ating formal na panayam. Okay, iba pang uri ng panayam, isahan o individual na pakikipanayam. Ano naman ito? Ito ay tumutukoy sa proseso ng pagharap ng dalawang tao na ang kumakapanayam o interviewer at ang kinakapanayam o interviewee. Ano yung mga uri na inaasahan natin, ano yung mga inaasahan natin sa pakikipanayam? Sa proseso ng pakikipanayam, ang interviewer ay ang taong may layuning makakuha ng impormasyon mula sa interviewee. Maaaring ito ay isang eksperto, isang saksi o sa isang pangyayari o sino mang tao na may mahalagang impormasyon na maaaring makatulong sa pagbuo ng balita. Ang interviewee sa kabilang banda ay ang taong nagbibigay ng impormasyon o sagot sa mga tanong ng interviewer. Okay, next. Higit sa isa ang kumakapanayam o kinakapanayam ng uri. Okay, sa madaling salita, yung pangkatang pakikipanayam ay hindi lamang isang tao ang nagsasagawa ng panayam, kundi mayroong grupo ng mga tao na nag-uusap-usap at nagtatanong sa isang individual o grupo. Dumako naman tayo dun sa ikatlo. Sa bahagi ng tiyakan, ang mga tanong na ibinabato sa kinakapanayam ay dapat na masagot ng tiyak at direkta. Bakit ito mahalaga? Isipin ninyo ang isang sitwasyon kung saan may naganap na insidente. Halimbawa, isang aksidente sa kalsada. Kung tayo ay nag-i-interview ng saksi, ang mga tanong na ibibigay natin ay dapat nakatuon sa mga partikular na detalye ng pangyayari. Ano? Mga halimbawa ng tanong natin, ano ang eksaktong oras na nangyari ang aksidente? Saan ito naganap?
ano ang mga sasakyan ang sangkot? So, yan yung mga tinatanong natin kapag tayo ay gusto natin may tiyak agad na kasagutan. Okay. Di tiyak ang pakikipannayam. Ang kumakapanayam o ang nag-i-interview ay nagbibigay lamang ng ilang patnubay na katanungan sa kinakapanayam. Sa madaling salita, ang kumakapanayam ay hindi masyadong nagiging mahigpit sa mga tanong. Sa halip, nagbibigay siya ng mga tanong na nakadirekta ngunit malawak na nakapagbibigay daan sa kinakapanayam na magsalita ng mababa at malaya tungkol sa isang paksa. Next, masaklaw na pakikipanayam. Ang panayam ay tungkol sa opinyon, paniniwala, saloobin at filosofiya sa buhay ng kinakapanayam. So, dito tinatanong natin sa ating kinakapanayam yung kanyang kumbagay personal na ito, yung kanyang opinyon, kung ano yung kanyang paniniwala sa isang pangyayari at kung ano yung saloobin at filosofiya niya. Ano yung masasabi niya sa isang bagay na ito? So, yan yung masaklaw na pakikipanayam. Okay, at diyan nagtatapos ang ating lecture dito sa ah, tanging uri ng balita. Sana may naunawaan kayo at pwede naman kayong magtanong sa akin sa school kung may nais pa kayong itanong.